Minsan naisip mo ba na baka napaglaruan ka lang ng mata mo? O imahinasyon mo lang? Ako si Sheena. Ang ikukwento ko ay isa sa mga hindi ko makakalimutan. Isang maulang hapon, nasa school ako kasama si Meg. Nag-aya akong mag-CR dahil sumasakit ng husto ang tiyan ko. Isa lang ang maayos na CR doon, yung iba sira at nakakatakot pasukin. Unang pumasok si Meg. Habang nag-aantay ako, naririnig ko yung lagaslas ng ulan sa bubong at bawat patak parang lumalakas ang kaba ko. Pagkatapos niya, ako naman, sinabihan ko pa siya na sa labas na lang siya magbantay. Nakakahiya kasi kung magbantay siya mismo sa mismong pinto ng cubicle. Pagkaupo ko, bigla na lang may kumatok. May tao pa, sabi ko. Medyo inis pa kasi alam kong si Meg lang naman ang nasa labas. Pero ilang segundo lang may marahang katok sa pinto. Mahinang tunog. Tumigil ako. Sa siwang ng pinto, napatingin ako at doon ko nakita. May mata. Mapula, nanlilisik, diretso sa akin nakatitig. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bumaba ang tingin ko. May mga paa, maputla, kulay abo at basang-basa, parang galing sa putikan. Hindi sila gumagalaw pero ramdam kong nakatayo lang siya, naghihintay. Meg, sigaw ko. Mabilis na kumatok si Meg sa pinto. Uy, Sheena, anong nangyari? Dali-dali kong binuksan at halos mahulog ako sa pagkakatayo. Nanginginig ako at halos hindi makapagsalita. May tao sa loob, sabi ko. Pero pagpasok ni Meg at sumilip siya, walang kahit sino. Nang makalabas kami, ikinwento ko lahat sa kanya. Tahimik siya sandali bago siya bumuntong hininga. Akala ko dati biro lang, pero may nagsabi na talaga sa akin. May namatay daw na lalaki dito nun. Nahuli siyang naninilip ng mga nag-CR. Kinutya, binugbog, at nagpakamatay sa mismong cubicle na yon. Para akong binagsakan ng malamig na hangin. Bigla kong naalala yung mga mata. Hindi lang basta naninilip. Galit na galit, puno ng puot. Kinabukasan, dumaan ulit ako sa hallway kung saan naroon yung CR. Sarado na ang pinto, may nakapaskil na under repair. Pero bago ako tumalikod, parang may narinig akong mahina. Galing sa loob, tok, tok, tok. Parang kumakatok ulit. At sa may siwang ng lumang bintana ng CR, may aninong mabilis na dumaan. Hanggang ngayon tuwing maulan, naiisip ko pa rin, baka hindi guni-guni ko lang. Baka siya talaga yon. At baka naghihintay lang siya ng susunod na papasok.